lang po sa inyo, Sir Eric. Tawagin na lang ninyo ako sa pangalang Mary Ann. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari sa lalawigan ng Capiz. Ilang dekada na rin ang nakakaraan. Dalaga pa ako noon at mahitsura rin naman ako. Ang totoo niyan ay maraming naliligaw sa akin noon. Ang iba taga-kabilang baryo pa. Nagtatrabaho ako noon sa isang department store sa syudad. Araw-araw naman akong nakakauwi dahil sinusundo ako ng aking kapatid na si Jomar gamit ang motorsiklo niya na binili ko para may gagamitin kami. Sina Papa at Mama naman ay nagtatanim na lamang ng mga halaman sa aming bakuran. Wala po akong kaalam-alam noon sa mga nangyayari sa aming baryo. Lalo na nang makilala ko si James. Taga-kabilang baryo at medyo malayo iyon sa amin. Sa totoo lang ay hindi ko alam kung paano umikot ng husto ang mundo ko sa kanya ng mga panahong iyon. Hindi naman siya kagapuhan at gaya namin ay mahirap lang din ang kanilang buhay. Alam mo James, handa na akong magpakasal sa iyo. Kahit ngayon pa. Masayang sambit ko isang gabi noong nasa bahay si James upang dalawin ako. Kahit hindi gusto ng aking pamilya si James, ay para bang wala akong pakialam sa magiging opinyon nila sa pakikipagrelasyon ko sa aking kasintahan. Lumipas ang mga buwan at may mga pagkakataon pa noon na doon ako natutulog sa bahay ni na James. Kaya nga nakilala ko na rin ang kanyang mga magulang. Natawagin na lang natin sa pangalang Tita Armida at Tito Matias. May katandaan na po ang mga ito. Pero malakas pa at talagang sanay sa trabaho. At hindi po ako nagsisinungaling sa inyo. May nangyari na po sa amin ng aking nobyong si James. Hindi ko naman iyon pinagsisisihan dahil mahal ko si James. Iyon nga lang ay may mga kakaibang napapansin ako sa kanyang pamilya. Lalo pa itong nakakatandang kapatid niyang si Ate Karin. Isa pang pinagtataka ko, ang hindi nila pagyaya sa akin tuwing sila ay kumakain. Minsan ay nahuli ko pa nga si James na pinagluluto ako ng ulam. Kahit na nakita kong marami pa namang natitira sa niluto ng kanyang mama. Hindi ko na lamang iyon kinwestiyon pa at ipinagsawalang bahala ang mga kakaibang napapansin ko sa kanyang pamilya. Ano bang nakita mo sa aking kapatid? At parang ikaw na ang naghahabol sa kanya. Tanong sa akin ni Ate Karin. Isang gabi na nandoon na naman ako sa bahay ni na James. Nagkataon kasi na naubusan ng gasolina ang kapatid kong si Jomar. Kaya't nagpasundo na lang ako kay James. Mas malapit kasi ang bahay nila kaysa sa amin. Ate, mahal ko po ang kapatid mo. Ang totoo nga niyan, handa akong magpakasal sa kanya. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Mary Ann. Pero sa oras na masaktan ang kapatid ko, hindi ako magdadalawang isip na gantihan ka. Sabit niya sa akin. At pagkatapos ay tinalikuran ako. Siya namang pagbalik ni James galing kay Aling Muray at bumili ng saging na saba. Hindi naman ako mapakali sa mga tinuran sa akin ng kanyang kapatid. Lalo na nang makita ko kung paano nanlisik ang mga mata niya sa akin kanina. Para bang may kung ano roon. At nakita ko rin ang mga ugat niya sa leeg habang ito ay nagsasalita. Mahal, ayos ka lang ba? Bakit parang natamimi ka dyan? Natatawang wika ni James at sinubukan akong kilitiin sa tagiliran. Sa totoo lang ay mabait naman talaga si James. Maalaga. Wala akong masabi sa kanya. Yun nga lang ay balisa ang mga mata niya. At minsan ay hindi niya ako tinitingnan sa aking mga mata. Ganon din ang kanyang mga magulang at mga kapatid. Pero iniisip ko na lamang na ganon lang talaga siguro sila. Ngunit isang hapon noon,
Nung nasa bahay ulit ako ni na James, hindi ko pinaalam sa aking mga magulang kung saan ako pumupunta tuwing hindi ako nakakauwi. Sinasabi ko na lamang na nakikitulog ako sa aking katrabaho para hindi na sila mag-alala pa. Hindi naman din sila nagtatanong kung bakit hindi na dumadalaw sa James sa bahay. At sa tingin ko ay mas pabor iyon sa kanila dahil ayaw naman kasi nila sa tao. Marian, nandiyan ka lang pala. Umuwi ka na. Umaalingaw ang sigaw ni Mama sa kabahayan. Kaya agad akong lumabas sa bahay at hinarap siya. Nagulat pa ako nang kasama niya sina Papa at Jomar. Ma, pwede bang wag naman kayong umuwi na tayo? Kung ayaw mong mag-iskandalo ako rito. Nang dahil sa lalaking iyan, nagawa mong magsinungaling sa amin ng papa mo. Sa hiya ko ay nagpatianod na lamang ako sa paghila sa akin ni Mama. Paalis sa bahay ni na James. Ayokong mapahiya sila dahil sa akin. Kaya't minabuti ko na lamang sumama kay Mama. Pauwi ng aming bahay. Ni hindi na ako nakapagpaalam kay James. Dahil sa mga oras na iyon ay tulog na tulog pa ito. Lumipas ang mga buwan. At hindi na ako nakatapak pang muli sa pamamahay ni na James. At kahit sinusubukan akong puntahan ng nobyo ko, ay wala siyang nagawa, kundi ang tumigil na rin. Dahil hindi naman siya pinagbubuksan ng aking mga magulang. Sa ginawa nila ay nagalit ako. Pero sa huli pinili ko pa rin sila dahil sila ang aking pamilya. At maging sa trabaho, ay hindi rin ako malapitan ni James. Dahil pinabantayan ako ni Mama kay Jomar. Nakuha rin siya kasing trabahador sa aking pinagtatrabahuhan. Hanggang sa nakilala ko si Caleb, isang anak mayaman na taga-syudad. Kahit hindi ko siya mahal ay sinagot ko siya nang ako ay ligawan niya. At agad kong ipinakilala kina Mama. Hindi man nila aminin sa akin. Alam kong gusto nila si Caleb para sa akin. Nalungkot ako dahil roon. Bakit ganun, Ma? Dahil ba mayaman si Caleb, kaya ayos lang sa inyo? Halos manghiyak-ngiyak ako nang sabihin iyon kay Mama. At dahil sa wakas ay nailabas ko na rin ang aking hinanakit sa kanila ni Papa. Alam mo sa sarili mo kung bakit, anak. Hindi ba talaga sumasagi sa isipan mo ang mga usap-usapan sa lugar ng pamilya ng James na iyan? Kaya nga walang kapitbahay na nagtatangkang pumasok sa bahay ng mga iyan dahil sa kanilang pagkatao. Halos umikot ang aking mga mata sa sinabi ni Mama. Talagang hindi ko maisip na aswang si James at ang pamilya nito. Dahil kung totoo, ay di sana naging aswang na rin ako. Anak, balang araw, malalaman mo rin ang totoo. Tanging sambit ni Papa at hinawakan ang kamay ko. Manghiyak-ngiyak naman si Mama. Talagang mayaman si Caleb. Madalas niya akong binibilhan ng kung ano-ano. Mga material na bagay na hindi ko naman kailangan. Dahil si James lang ang aking gusto. Hinahatid niya rin ako sa bahay galing sa trabaho. Binibilhan niya ako ng mga damit at mga sapatos. Maging sina Mama at Papa. Pati na rin si Jomar. Kaya hindi ko talaga alam kung talagang mahal niya ako o binibili niya ako sa aking pamilya. Kaya nang mahuli ko siyang may kasamang ibang babae, alam ko nang hindi siya totoo sa mga sinabi niya kina Mama. Ang totoo niyan, hindi ako nagalit. Dahil hindi ko naman talaga siya mahal. Nagalit ako dahil nabibigo ko na naman sina Mama. Ano? Makikipaghiwalay ka na sa akin? Ikaw rin naman ang may kasalanan. Dahil hanggang ngayon, ayaw mo pa rin may mangyari sa atin. Dahil dyan sa lintik mong ex, malayo pa kami sa bahay nang hininto niya ang sasakyan. At lumabas kaming pareho para mag-usap. Huwag kang mag-alala. Pinalayas ko na sila sa kanilang lugar. Wala akong pakialam kung mga aswang sila.
Sigaw sa akin ni Caleb at tinulak ako sa damuhan. Alam mong wala na kami, Caleb. Pero bakit parang ako pa ang may kasalanan sa mga panluloko mo sa akin? Ang kapal naman ng mukha mo. Sa galit ko ay nasampal ko siya. Dahilan para na itulak niya ako ulit sa may damuhan. Pero sa pagkakataong iyon ay sinubukan niya akong daganan at halik-halikan kung saan-saan. Tama na, Caleb! Sigaw ko pa sa kanya. Pero parang wala siyang naririnig. Hanggang sa napunit na ang aking damit. Binili ko na ang lahat para sa iyo at sa iyong pamilya. Dapat lang magiging akin ka, Mary Ann. Wika niya at muli akong hinahalik-halikan. Napaiyak na lang ako sa mga oras na iyon. Punong-puno ako ng galit sa kanyang ginawa. Pero wala akong lakas para labanan siya. Hanggang sa may natanaw akong isang malaking aso sa di kalayuan. Namumula ang mga mata nito habang ito ay nakatingin sa amin. Nagsusumigaw ako na sana'y may dumating at iniisip kong baka may kasama yung aso at nahuli lang. Madilim kasi ang paligid ng mga oras na iyon. Nagulat na lang ako nang biglang nawala sa aking harap si Caleb. At nakita kong kinakalmot na siya ng malaking aso habang ito ay nakadagan sa kanya. Tarantadong aso, umanda ka sa akin kapag nakawala ako. Papatahin kita. Narin kong sigaw ni Caleb. Hindi naman ako makalapit sa kanila. Lalo na nang makita kong kinagat na siya ng aso. At nakita kong may mga dugo ang lumabas sa kanya. Ay saka pa lamang ako napaiyak. Tama na po. Maawa kayo sa kanya. Huwag mo siyang patayin. Umahagulhol na wika ko. Kinakausap ko ang aso na nakakatakot ang mga mata. Sakto rin namang tumingin ito sa akin. At napaatras ako nang makitang lumapit ito sa akin. Hanggang sa tumigil ito. At parabang malungkot na tumingin sa akin bago ito tumakbo palayo. Agad kong nilapitan si Caleb na wala ng malay. Nakaligtas si Caleb ng gabing iyon at tuluyan na kami nagkahiwalay. Kinalimutan ko ang nakakatakot na nangyari. Tungkol naman kay James at sa kanyang pamilya. Lumipat na sila sa ibang baryo at wala na rin po akong naging koneksyon pa sa kanila. Pero ang sabi ni na mama at papa, baka isa daw sa pamilya ni James ang umatake kay Caleb. At kahit papaano ay naligtas pa rin ako ng pamilya niya sa masamang binabalak ni Caleb sa akin. Hanggang dito na lang po at maraming salamat sa pagkakataon.